Suportado ng pamunuan ng MMDA si Traffic Constable Jorby Adriatico. At kaugnay niya, makakapareham natin si MMDA Chairman Francis Tolentino. Chairman, good morning po. Hi, good morning po, Igan. Good morning Opo. sa inyo mga taga-subaybay. Bukod kay Inko, may lumitaw na law student din na nagsabing nakaalitan si Adriatico dahil sa, sabi niya, naging magaspang daw yung pag-uugali nito nang humingi siya ng tulong. Kanina, kausap na namin yung kanyang superior, dininay po niya yun, ano? So, anong reaction po ng MMDA dito, Chairman? Alam niyo po, nung sinabi ko nung nakaraan linggo na walang record si Mr. Adriatico, tama po yun dahil ito naman pong babae, hindi naman po ito nagko-complain pa formally hindi Walang po kaso, lumalabas ang muka. At nung isang linggo, nung na-interview si Mr. Inco, siya na mismo nagsabi na merong babaeng magko-complain. Ito na nga po lumabas. Pero ang sinasabi ko po, Igan, wala pong relasyon yung kaso ng Maserati dito po sa kaso sa babae. Hiwalay po yun. Maliwanag po yun dahil kung yung version na yung pag-uusapan po yung sa Maserati, yun po yung usapin kay Mr. Inco. Ito naman pong sa babae, kung totoo po ito, papatunayan pa po yan, pinaliwanag naman po ni Mr. Adriatico sa kanyang isang superior kahapon nakarating sa akin, may naka-illegally parked daw na kotse sa Banawe, napangga, ang tagal bumaba nung may-ari, kaya nagkaalitan, kinunan ng video. Pero ang gusto ko pong diinan, Igan, baliwanag po sa batas. Section 34, Rule 130 ng Rules of Court. Ang nakalagay po doon, evidence that one did or did not do a certain thing at one time is not admissible to prove that he did or did not do the same thing or similar thing at another time. Ibig sabihin po, yung ginawa mo nung nakaraan ay hindi pwedeng gamitin laban sa iyo. Yan po nakalagay sa batas. At maliwanag po rito, hindi naman po si Mr. Adriatico ang akusado doon sa Maserati case. Siya nga po yung complainant. So, kahit ano po ang sabihin noong babae, hindi po admissible yon. Meron lang po nakalagay doon sa ilalim na colatilla, it may be received to prove a specific intent, knowledge, identity, or plan, or habit. So, ang lalabas po rito, maaari yung paggamit ng cellphone, pag-video. Dahil yung pag-video, ano bang instruction doon, Chairman? Ang atin po rito, ganito. Dahil kulang po yung ating mga CCTV, hindi naman po lahat ng lugar may CCTV, traffic incidents or traffic-related violations, kagaya nitong banggaan sa Banawe NLRC, kinunan ng video, lalo na kung minumura ka. Yun po ang sabi ni Mr. Adriatico. Dangan nga lamang, wala na yung cellphone at nakuha nga yan ni Mr. Inco. Kung matatandaan nyo po, yung Pabros case, kung wala po yung video na nakuha ng isang netizen, wala na po yan. Napakarami pong incidents na hindi naman po nakukunan. Kaya ang instruction, lahat po ng traffic-related incidents for evidentiary purposes, laban man sa third person o laban sa inyong pangangatawan, kung maaari i-document ninyo. At ganun nga po ang ginawa ni Mr. Adriatico. Pero ulitin ko po, totally unrelated yung Maserati case dito sa Banawe case. These are two different incidents, not related. And one incident, the evidence for one incident is not admissible as per our rules of court to the Maserati incident. So, namamadel lamang po yung issue niyan. Pero linawin ko lang po, Chairman, kasi itong dalawang to, kahit magkaiwalay yung kaso, mukhang parehong uminit ang ulo dahil kinukunan sila ng video. Baka pwedeng kunan ng video yung insidente, pero iba kasi pag kinukunan ka ng video, di ba, Chairman? Tama po kayo, baka doon na nairita. Pero wala naman pong intensyon na masama, lalo kung ikaw ay sinasaktan na o subjected ka sa verbal abuse, na magbigay ka rin ng ebidensya kasi baka balikan ka, ikaw naman ang mapasama. So, hindi capture ho ng CCTV yan, malayo yung itong sa Maserati case, yung CCTV nakunan sa likod. Lalo na itong Banawe, wala ho tayong CCTV dyan. So, for evidentiary purposes, ang sabi ko nga, ang Los Angeles Police, pag bumabaho sa kotse, automatic naka-on na kagad sa dashboard yung camera for evidentiary purposes. Ganon din po yung pakay nito. Medyo low-tech lang tayo dahil wala naman tayong ganong mga equipment na automatic na o kaya nakakabit po sa sombrero nila. Okay, Chairman, maraming salamat po. Maraming salamat po. Magandang umaga po sa inyo. MMDA Chairman Francis Tolentino.